Chief Real Resorts, PBBM and PNP Chief Nartates deliver. Palakpakan nyo naman. Ayan po, congratulations. Parang hindi po kasi, kanina po na-observe ako, parang medyo matumal po tayo. Matumal no? Medyo matumal po yung si PNP Chief Nartates. Hindi po nag-iingay ang social media, hindi katulad po ni Torre na talagang nung nag-PNP Chief siya ay talagang ang ingay. Sana naman po si PNP Chief Nartates po ay kilalanin na po natin. Sabi ko nga sa inyo, isa na po siyang PNP Chief. Nung nakaraan pa, hindi pa pinoproklama ng Pangulo, binalitaan ko na kayo. So, ayan po, kung batiin natin si PNP Chief Nartates, di ba? Sabi ko nga sa inyo, give the credit and the home credit is due. Aray ko. Di ba? Kaya give the credit when the home credit is due. Kaya bigyan po natin siya ng pagpupugay dahil maganda naman po ang kanyang ginagawa. At ito nga po, kaya nga tayo ay sumusuporta at sana hindi po kayo nagsasawa sa pagtalakay natin araw-araw sa PNP ay bilang sukli po ito sa pagprotekta nila sa ating Pangulo sa mga nagdaang mga demonyong araw na nakalipas. Sana wag po kayo magsasawa dahil ako po hindi ako magpapasawa na mag-react po sa PNP dahil sila po ay talagang masasabi natin na talagang mahal na mahal ang Pangulo at pinakita po yan sa atin ni PNP Chief Nartates. Kaya saludo po, congratulations PNP Chief Nartates, you deserve, okay? You deserve it. Nobody but you. Aray ko. At syempre, tumako na po tayo dito. Speaker Martin Romualdez is stepping down, confirms Puno. Gusto ko lang pong i-elaborate sa inyo. I want to focus your attention, Your Honor, Mr. Chair, to this article because this article says Speaker Martin Romualdez is stepping down, confirms Puno. What this article say when you first read it? Okay? That Speaker Martin Romualdez is really not so, I mean, what you can call this is not patay gutom to the position of speakership. Aray ko. Okay? Not like Sara Duterte, she is impeached, then he want a bloodbath, but stupid idiot demonyita Dora Duterte, okay? Connived with Chis Escudero and some idiot Chinese senators, okay, so that she cannot be impeached in the Senate, and not only in the Senate but also in Supreme, Lucky Me Supreme, Beep Mommy. Patayin mo si BBM? No joke. Okay? Ayan po ang gusto natin sabihin. Gusto ko lang pong i-explica. Gamitin natin ang sariling lengguwahe natin. Gusto ko lang pong i-explica sa inyo, sa inyong mga pandinig at sa inyong harapan na ang itong si Romualdez po ay nagkusang bumaba bilang tagapangulo ng Kongreso o Speaker. Dahil naniniwala siya sa salitang delikadesa. Dahil naniniwala siya sa transparency. Hindi po katulad ni Sara Duterte. Animal, brutal, kupal. Aray ko. Diba? Ano pa? Pala Sandro recusal shows respect for due process democracy. Palakpakan! Si Sandro Marcos po ay majority floor leader, Your Honor, Mr. Chair, of the Congress. But, he said, he will not interrupt okay? He will not interrupt any proceedings regarding his further impeachment. Aray ko. Okay? Ibig sabihin lang po na ito, ang si Sandro Marcos po ay laking matino, hindi abnoy. Anak ka ng po. Diba?
Si Sandro Marcos po, pinalaking matino ng ating Pangulong Bongbong Marcos. May dignidad, integridad, takot sa Diyos. Mapagmahal sa pamilya, ulirang anak. Kumpara nyo naman sa mga Duterte, walang Diyos. Walang dignidad, walang moral. Diba? At higit sa lahat, mamamatay tao. Kaya sumasaludo po tayo dito kay Sandro Marcos, majority floor leader. At saka naman hindi naman siya mag-e-interrupt dyan eh. Sa bilis nga po ng mga mata ng ating taong bayan, diba, maaari pong makita nila agad-agad kung talagang nakikialam po ang ating Sandro Marcos o makikialam dito sa impeachment na gagawin ng Kongreso kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanong, ang impeachment na ba yan ay magtatagumpay? Hindi po! Bakit hindi magtatagumpay ang impeachment na yan kay Bongbong Marcos? Tandaan po natin sa mga nakakalimot na mukhang kuyukot dyan. Ang Pangulo po ang naglantad, naglahad at nagsambulat ng anomalya dito po sa mga baa. Pero binabaligtad po nila ang naratibo. Pero binabaligtad po nila ang sitwasyon. Dahil pinapalabas po nila ang Pangulo, ang pasimuno ng korupsyon. Kundi ba naman kayong tarantanga? Aray ko. Diba? Ganyan po sila, mga tarantanga. Mga salbahe, de puta, de inutil, de gracia, de peluka, gutesa, nakakumot pa, moko-loko. Aray ko. Diba? Ganyan po sila. Hindi po katulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang anak niya, si Romualdez. Gusto ko lang pong i-amplify sa inyo na kailangan nyong i-elaborate kung sino ba nagsasabi ng transparency dito. Who the heck is really for the word transparency, Your Honor, Mr. Chair? And if you compare the events, the situation, and even the data, and even the documents, therefore, you will conclude that this animalistic family Duterte is really hiding inside myself. High school. Anak ka ng High school yan, eh, no? Sa JS, no? Pag sa JS na, no? Can I dance with you? Huh? Parang tanga, eh, no? Gagano'n naman yung crush mo. Ha? Di, pwede ba kitang masayaw? Diba? Ang tugtog pa nun, you're the queen and queen of hearts. Kasi gusto ko siyang masayaw. When the music starts. May sasabihin kasi ako sa'yo. All the nights are light. I will let you go. Ang ganda mo ngayon. Did I dream that we dance forever? May aminin sana ako eh. All the nights that we spent together. Aray ko. Di nyo naabutan yan. Di ba? Hindi nyo naabutan yan. Kasi yung kanta nyo, iba kanta nyo eh. Di ba? Iba yung kanta nyo. Pang 60s, 70s. Kami mga 90s, mga bata pa. Yan ang mga kanta namin sa JS. Di ba? Di ba? Yung iba kasi dyan, ang kanta nila Victor Wood. Di ba? What am I living for? It's not for you. What am I living for? It's not for you. Aray ko. Di ba? Yan. Yan ang mga kanta nila. Pero hindi ko nabutan yan. O, di ba? Yan po ang gusto kong elaborate sa inyo. Na ang pamilyang Marcos at sino-sino pa mga yan. Basta Marcos ay may delikadesa, integridad at dignidad. Anak ng butete pala kayo eh. Ha? O, idugtong na natin to. Regarding impeachment ni BBM, mga tanga. Ng House Committee on Justice, si Pangulong Bongbong Marcos na humarap sa pagdinig kung matukoy na sufficient informant substance ang mga isinampang impeachment complaint laban sa kanya. Pwede ba yang hindi siputin ng Pangulo? Alamin sa pagtutok ni Chino Gaston. Si Ma'am Cielo Naluso, halatang-halata yung edad, it's not for you.
If not for you. Hindi ko na nga kasi naabutan yan eh. Hindi ko na naabutan yan. Yung ano nga, oh my love, my darling. Hindi ko nga alam yan eh. Oh my love, my darling, I'm hunger for your love to touch alone. And time goes by so slowly. Aray ko. Sa Lunes, 2 ng Pebrero, tatalakayin ng House Committee on Justice kung sufficient in form and substance ang dalawang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Oh! Pagsasamahin pa ang unang reklamong inihain Anak ng weteng contractor, nagfile ng impeachment. Tablado na. Oh. Tapos, Makabayan Black, sinisisi si BBM, meron daw BBM structure, tablado uli. Aray ko. Abogadong si Andre de Jesus at ang ikalawang reklamo ni Teddy Casino, Liza Maza, Renato Reyes at ilang pang individual. Kapag sufficient in form and substance, Ito mga Bayan Black na to, ay na lang ang minimal na Leslie Digong eh. Kunyari pa kayo eh. Pare-parehas kayo ng lahi. Aray ko. Kunyari pa kayo eh. Pare-parehas kayo ng kaliskis. Kunyari pa kayo. ay isasagawa ng hearing kung saan ipatatawag ang mga complainant, mga witnesses at pati na si Pangulong Marcos na tumatayong respondent. Oh! Yan ay para hindi na maulit ang isa sa mga basihan ng Supreme Court decision sa pagdedeklarang unconstitutional ang impeachment complaint noon laban kay Vice President Sara Duterte na hindi anila nabigyan ng pagkakataong sumagot sa mga aligasyon. Paano kung hindi dumating yung respondent? It is actually his prerogative Yes. whether to come or not to come. Oo, may prerogative po ang Pangulo kaysa po sa Vice Presidente. Tandaan nyo, ang Pangulo po ang pangunahin, gumagalaw para sa ating bayan. Ang Vice Presidente po nandun sa dahig, wala naman siyang gagawin. Eh dinuduraan niya lang sa mukha yung tatay niya, feeling concern. Aray ko. Di ba? Anong ginagawa ng impactang dorang pokpok sa daig? Anong ginagawa mo dyan? Eh nung nandito yung tatay mo, pinagduduraan nyo lang sa mukha, pinagmumura nyo. Ang ginagawa niya doon, mamamasyal lang siya. Ha? Pamamasyal. Para lang sabi na hindi sila magtatrabaho. Anong sabi ni Bato? Sana ganito na lang tayo palagi. Aray ko. Ganun po kakupal ang Duterte. Ha? Di ba natatandaan nyo yung pandemic? Anong sabi ni Bato? Sana ganito na lang tayo palagi. Ayun, tinuluyan nga. Ganito palagi, tago. Aray ko. Di ba? Imagine niyo anong ginagawa ni Sara Duterte doon. Wala naman siya gagawin doon. Anong pupuntahan niya? Nag-iimbento lang siya ng kunyari. Kunyari, papasok siya doon. Hindi naman siya tutuloy sa tatay niya. Paiba-iba sila ng kwento. Si Digong, iba, si Pulong, iba kinuwento. Si Sara, iba kinuwento. Si Kitty, iba kwento. Ibig sabihin, niloloko nyo ng sarili nyo, mga tanga. Aray ko. Oo. Di ba? Si Sara, putik, anong gagawin niya doon? Lilinisan niya yung betlog ng tatay niya? Putik. Sa tingin mo, sa kapasidad ni Sara, lilinisin niya yung kuyukot ng tatay niya pag tumain ng diaper? Yan? Demonyo yan? Aray ko. Diba? Kailan po magkakasundo ang dalawang demonyo? Hindi po magkakasundo ang mga demonyo laban sa demonyo. Dahil parehas masasama yan. Paligsahan ang kasamaan yan. Aray ko. Because just like any other respondent, this participation during the hearing is part of the right to due process. Oh, Pero para kay Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, mas magandang humarap ang Pangulo. Mahalaga din na sagutin niya para maliwanagan ng taong bayan. Dahil Erice, ang dahil mong request. Dahil mong request. Ang dahil mong hiling. Ha? May sarili ka bang genie? Ang dahil mong hiling. Aray ko. nakikita ko dun sa ang pinakamahalagang sagutin niya, yung allegations ng Makabayan Black na talagang nagkaroon ng problema yung 2023, 2024, and 25 national budget. Paano nagkaroon? Eh, kayo gumawa ng batas. Aray ko. Ano sabihin ng Pangulo doon? Sir, nagka-problema ba yung 23-24 budget? Hindi ko alam. Sino ba gumawa? Kami po. O, tanong yung sarili nyo. Aray ko. Sir, kasi maanumalya eh. Eh, sino ba gumawa? Kami po. Aray ko. Eh, di tanongin nyo nga yung sarili nyo. Eh, kasi sir, marami pong flood control eh. O, flood control? Sino ba nag-hearing sa DPWH? Sa plenaryo, tsaka sa komite? Kami po. Eh, di tanongin mo. Aray ko. Ganun po ba? Eh, sir, kasi bilyon-bilyon yung flood control. Eh, bakit po ganon? Eh, sino ba nag-hearing sa flood control? Sino ba nagbibigay ng budget sa DPWH?
Kami po. Titanong mo yung sarili mo. Aray ko. Oo nga po sir, di 2025 na lang po, etong controversial, sinabi nyo, mahiya naman kayo, pero, parang ang laki po ng the budget sa flood control. Kaya ko nga sinabi yung mahiya naman kayo kasi nga, pinag-aralan ko muna kayo. Pinag-aralan ko muna kayo. Ngayon, sapat na ang ebidensya ko, ibubuko ko na kayo. Parang si Digong, di ba? Hinayaan ko muna. Ngayon, pinakulong ko na. Ganun gagawin ko sa inyo! Aray ko. Para kayong kumuha ng bato na pupukpok sa ulo nyo. Alamin nyo yung mandato ng Pangulo. Alamin nyo yung mandato ng Pangulo. Ang Pangulo ekotibo. Nasa konstitusyon, pumirma siya o pumirma siya o magbito. Di ba? Maaaring, ganito. Maaaring, may man nakapaligid kay BBM na kupal, walang ya, inutil, magnanakaw. Di ba? May ganyan. Ang mali lang ng Pangulo dito, akala niya yung mga tutulong sa kanya sa bagong Pilipinas ay naaayon sa motibo na kanyang tinatahak. Pinagkatiwalaan niya, binigyan niya ng mga posisyon, pero winalangya nila. Sa tingin mo kasalanan ng Pangulo yun? Di ba? Hindi kasalanan ng Pangulo yun. Di ba? Tandaan niyo po, yung asawa nga asawa mo, nakikipaghalikan ka, nagtatabi kayo sa gabi, niloloko ka pa . Sige nga, ikumpara nyo. Yung mga niloko ng asawa dyan, araw-araw kayo nagyayakapan, araw-araw kayo naghalikan, araw-araw kayo nagtatabi sa gabi. Kinalaunan, niloko ka pa. Kinalaunan, pinagpalit ka pa. Asawa mo na yun, Araw-araw mo nakasama. Samantalang ang Pangulo, araw-araw wala sa Malacanang, nasa iba't ibang mga lugar para tulungan ang ating taong bayan. Tapos isisi mo sa Pangulo na hindi niya mandato? Hindi niya mandato? Ang mandato niya lang pumirma. Sasabihin, ba't di niya tinyek? Checkin niya yan. Kung checkin niya, DPWH, in general na yan. Ito ang budget ng DPWH. Ibinibito niya in summary yan. Binito niya yung ganito, in summary. Pero yung didikta-dikta mo, in talagang specific, most internal na sobra-sobrang up to barangay level na, up to kasingit-singitan na ng kalye, malabo yan. Yun. Kaya huwag kayo tatanga-tanga dito. Dahil na-refer na ang impeachment complaint sa Justice Committee kagabi, wala nang ibang pwedeng isunod pang impeachment complaint laban sa Pangulo sa loob ng 1 taon. Hindi sinama ang reklamo sana ni na dating Congressman Mike Defensor at Attorney Ferdinand Topacio na dinala nila noong January 22. Kita mo? Yan ang ibig sabihin. Ano lang, for optics. For optics lang ang mga kupal na DDS. Wala. May pag ganun-ganun pa si Kati Binag. Ito yung USB. Luka-luka, ang kati ng puday mo. Makati ang puday. Sabi mo, ito na yung USB, nasa impeachment nyo. Walang gustong kumuha. Miski yung Junior Peluca, ayaw kuhanin. Si Pulong, inahanap nyo. Wala. Bakit? Hindi po papasok, di nga nagtatrabaho Tanga. Aray ko. Diyan yun ang patunayan na walang kwenta yung mga congressman ng mga DDS. Bakit? Hindi yun may file yan. Walang gustong kumuha. Kasi nga po, walang kwenta. Optics lang ang inabol nyo. Ang dahil pa sinasabi neto ng Defensor, kasi kasuhin mo yung jowa mong nanay. Patayin si BBM? No joke. Pero di tinanggap dahil wala ang Secretary General. Dinala rin niyang kahapon pero walang kongresistang gustong mag-endorse dahil tinakot umano ayon sa grupo. Walang kongresistang gusto mag-endorse? Ang daming kongresista yan. Junior Peluca, Toby Chanco. Aray ko. Nandiyan pa si Pulong. Andiyan yung anak ni Pulong. Ano pa hanapin nyo? Ang dami pa dyan. Meron pa yung parang binhi party list. Ang dami dyan. Paano walang gusto mag-endorse? Kasi nga walang kwenta. Wala talaga kayong kwentang ng impeachment. Aray ko.
Binigyan ng Constitution ang Justice Committee ng 60 session days para tukuyin kung may probable cause o matibay na basihan para ituloy ang impeachment. Kung meron, isusumiti ang committee report sa House Plenary. Kung aprubahan ito ng 1/3 o 106 affirmative votes, ay pwede na itong iakyat sa Senado para sa impeachment trial. Kampante si Luistro na kayang isabay rito sakaling may maghain din ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pwede na yan simula sa 1 Pebrero. Alam nyo, gusto ko nga matuloy ito sa totoo lang eh. Gusto ko matuloy ito maakyat sa Senado para magkaalaman po eh. Gusto ko matuloy para magkaalaman. Ako daw niniwala ma-impeach si BBM. Gusto ko nga matuloy para magkaalaman na eh. Diba? Para ako hindi ako natatakot para sa Pangulo kasi wala naman siya ginagawang masama eh. Putik sa makakita, Presidente, impeach mo? Presidente, impeach mo? Siya nag-expose? Siya nagpatigil ng pogo? Hibang ba kayo? Diba? Maaari may impeach si BBM pagtulungan to kapag talagang pinursigin niya yung anti-dynasty dahil yung iba dyan, diba? Oh. Aray ko. Napaso na ang 1-year bar para sampahan siya ng impeachment complaint. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Oh, ayan po ang tungkol sa ating Pangulo Bongbong Marcos impeachment. Ano naniniwala po ako, wala to. It cannot be bar 1 from 3 square root of 2. Wala yan. Aray ko. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno. Dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam. Sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan. At ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga. Marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala. Baka ang puno ay tuluyan nang maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga. Marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala. Baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-lagot sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi
na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Nakaupo ako, naiinggit sila. Silang nais na pumalit sa aking upuan. Ayokong tumayo sa upuang ito. Kahit ito'y sinusurot at inaanay. Ang upuang ito ay para sa bantay ng punong ang ibinubungay kayamanan. Nangangamba ako kung uupo sila. Baka ang puno ay lalong mapabayaan. Nais ko nang magpahinga.